Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At Happy Lord's Day pong muli sa bawat isa. At sa umaga pong ito ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon na muli nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-serve sa inyo sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang salita. At sa umaga pong ito, kagaya po ng ating binasa, ang ating pong salita ng Diyos na ating pagsasaluhan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Romans 10, chapter 10 verses 9 hanggang 13. Ito po ay pinamagatan natin na ligtas ang tumatawag sa Kanya. Meron pong isang lalaki sa isang napakalayong probinsya na kilala siya doon sa kanilang lugar na napakabait na tao. Siya po ay napaka matulungin. Siya ay pagka may problema sa isa sa mga kapitbahay nila na kaya niyang ibigay, ginagawa niya po yon. At kung meron siyang maitutulong doon sa mga may mga suliranin, sa abot ng mga kaya niya, kung meron siyang maitutulong, tinutulong niya po yon. Ginagawa niya po yun. Hindi maiwasan ng mga tao na masabi sa kanya na ang taong ito sigurado mapupunta sa langit. Yun ang kanilang connotation, yun ang kanilang madalas na masabi na siguro pag namatay ito, hindi siguro, sabi ng mga tao, sigurado sa langit yan mapupunta. Napakabuti kasi niya, napakabait niya. Pero isang araw, merong isang dayuhan na naging missionary sa kanilang lugar, sa madaling salita, nagkaroon ng pagkakataon na makapakinig ang mabuting tao, yung mabait na tao na ito, ng salita ng Diyos. At saktong ipinangaral ng misyonaryong ito yung gospel, yung ebanghelyo tungkol sa kabutihan ng tao na hindi sasapat para makapagligtas o hindi sapat ang kabutihan ng tao, ang mabuting gawa para maligtas ang tao sa kanyang kasalanan. Pagkatapos ng gawain, hindi napigilan ng taong ito na lumapit doon sa missionary at nilapitan niya sinabi niya doon sa missionary, buong buhay ko, akala ko yung pagiging mabuti, yung pagiging mabait na ginagampanan ko, sapat na para ako ay maligtas. Pero ngayon ko lang narinig na kailangan pala na kilalanin ko si Jesus bilang Panginoon. Kailangan pala na maniwala ako na siya ay nabuhay na muli sa mga patay at hindi ko pa talaga siya tinawag, sabi ng lalaking ito. Ni minsan hindi ko pa siya tinatawag sa aking buhay. At yun yung unang beses sa pagkakataon ng kanyang buhay na ipinahayag niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Diba? Habang pinabasa ko yung istorya na to, hindi ko maiwasang maalala yung kwento ng ating dating pastor. Yan. Tago na lang po natin sa pangalan na si Kofik, yung kanilang church. Yan. Kasi ganito po yung buhay ng ating pastor, na biyanang ko din, yan, di ba? Na tatay nilang ating buting pastor din, si Pastor Orbe, na ganito yung kanyang kwento, no? So ito ay kwento po nating lahat, sa totoo lang. Hindi po ito tumutukoy sa kanya lang, sapagkat ang lahat ng tao, walang kabutihan tayo na kayang makapagligtas sa ating sarili, kundi yung pagpapahayag lang, kagaya ng ating title ngayong umagang ito, ligtas yung tumatawag sa Kanya, yung pagpapahayag natin kay Jesus bilang Panginoon at manampalataya tayo na muli siyang nabuhay. So walang kahit anong panlabas, yan po yung paulit-ulit nating ididiin sa umagang ito, na kahit anong panglabas na gawa ng tao ay hindi makakapagligtas sa atin. Bakit? Dahil yan po sa ating fallen nature. Ano po ba yung fallen nature? Ang fallen nature natin, yung nandun lang nakakabit sa kasamaan, nakakabit lang sa kasalanan, sapagkat ang pinakamabuting gawa ng tao, kung hiwalay kay Kristo, ito po ay parang maruming basahan lamang po sa harapan ng Diyos. So, bilisan natin ng konti yung pag-review doon sa fallen nature. Bakit tayo fallen nature? Mula nang si Eva at Adan ay nagkasala doon sa hardin ng Eden, sa halamanan na ito na inutos ng Diyos, pwede ninyong kainin lahat ng gusto ninyong kainin, maliban lamang sa isang particular na bunga na ito. Magmula po nang sinuway nila yon, sabi ng Panginoon, sapagkat sa oras na suwayin mo ito, mamamatay ka. Mga kapatid, ito yung tatlong uri ng kamatayan na dinanas ng tao.
Una, yung kamatayan po natin na physical, hindi naman po agad sila namatay physically. Pero nag-start na, hindi nila napansin, nag-start na tumatanda na sila, nabubulok na sila, nandun na yung decaying process, nag-start na pala. Pero nung sinabi ng Diyos, mamamatay ka agad, ang ibig sabihin niya pala doon, yung espiritu na wala po. Yung katawan, hindi pa, unti-unti pa lang yan, hanggang sa maubos yung buhay. Pero yung espiritu, patay tayo sa espiritu po natin. At yung pangatlo, yung pinakamasaklap na kamatayan na dinanas ng tao. Ano po yun? Yung pagiging hahiwalay sa Diyos. Eternal na separation. Yun po yung pinakamasakit na nangyari po sa tao. Yan ang problema natin. Kaya pag sinabing fallen nature, ibig sabihin, patay tayo sa ating kasalanan. At katunayan po niyan, kahit bata pa lamang na walang muwang, wala siyang pagkakakilanlan pa sa mabuti at masama, tinataglay niya po yung fallen nature ng sangkatauhan. Bakit? Kasi may bata po na namamatay physically. So, ibig sabihin, kahit bata pa lang yan, automatic patay po siya sa spirito dahil yung sa minanang kasalanan natin kay Eva at Adan. Kaya tayong lahat, naturally separated tayo sa Panginoon. Tayong lahat po ay under ng galit niya. Wrath of God, yung galit ng Panginoon ang hinaharap ng sangkatauhan. So, yun po yung susubukan nating himay-himayin sa 3 puntos na ating pong ilalahad sa umagang ito na tinataglay ng Romans 10 verses 9 to 13. Sinasabi niya dito sa simpleng paraan ni Apostol Pablo na ang kabutihan ng Panginoon sa pag-offer ng salvation ay napakasimple lang pero napakaganda ng pagkalatag niya rito. Simple pero maganda. At ang mabubuo lang natin dito sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, pipilitin nating mabuo at makonvince tayo na hindi yung effort ng tao. It's not about our efforts, yung magliligtas sa atin, hindi yung ating kinabibilangang lahi o yung ating kinabibilangan kung anumang estado sa buhay, kundi yung pagkilala sa Panginoon bilang tagapagligtas, pagkilala sa Kanya at pananampalataya sa Kanya. Hayaan niyo pong, basahin ko pong muli yung verses 9 hanggang 13 sa salin naman ng Tagalog. Sabi po sa verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang mananampalataya sa Kanya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa gayon ay itinuturing na matulad Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So kahit gaano pa kabuti, kabait sa panlabas ang tao, ang puso po ng tao ay hiwalay sa Diyos. So pag bibalikan natin, ito yung physical na nakikita po natin, yung physical na pangangatawan ng tao ay kahit gaano siya kabuti, kahit anong level ng bait niya, kahit anong level ng kanyang magiging matulungin, we are naturally patay sa kasalanan at saka hiwalay. Nandun yung eternal separation natin sa Panginoon. So, ngayon po, sa ating culture na punong-puno po tayo ng iba't ibang klase ng paniniwala, namamayani po sa panahon po natin yung kaisipan na basta mabait ka, ay maliligtas ka. Yan po yung dinala sa atin ng mga dayuhan, yung mga mananakop na nagdala sa atin ng kanilang relihiyon na kung saan 300 mahigit po nila tayong sinakop na taon. 'Di ba? Ang laman ng mga sermon nila, basta magpakabuti ka, basta magpakabait ka, ligtas ka, gumawa ka ng mabuti, ligtas ka. Yan ang laman ng kanilang mga sermon. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul dito sa Romans 10 ay ibang-iba po. Sabi niya doon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart
that God raised Him from the dead, you will be saved. So, ang nais po nating tingnan sa umagang ito ay kung ano yung mismong itinuturo ng Biblia. Ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, hindi yung ating tradisyon, hindi yung ating opinion, hindi rin po yung ating mga tingin tungkol sa kaligtasan, kundi ano yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Ang una po nating punto sa umagang ito ay no distinction. Walang pagtatangi. Ang kaligtasan po na tinutukoy ni Apostle Paul ay ino-offer po ito para sa lahat. Hindi lamang po ito yung basta lamang sa isang ethnic group o basta lamang para sa matatalino lang o ito ay para sa mayayaman lang. Hindi yun yung gustong ipakita dito ni Apostle Paul. So, meron pong matinding tension during that time na isinulat ito ni Apostle Paul nung siya ay nasa Corinto. Sinulatan niya ang mga taga-Roma na meron tayong malaking barrier sa pagitan ng mga Hintil at mga Hudyo. Bakit po? Dahil ang mga Hudyo, tinitignan nila ang kanilang mga sarili bilang mga chosen people. Sila ay appointed, chosen, na sila yung special na pinili. Di po ba? Madalas nating naririnig yan kahit noon, di ba? Ang pili, Pinas, di ba? Tayo daw ay pinili. Piniling bayad, nagkakaroon ng sense of yung parang special ka na lahi ba? Yan, gustong-gusto natin yan eh. Lahat tayo, pangarap natin na sana Israelita tayo, di ba? Dahil yun yung lagi nababanggit sa Biblia na mga Israel, yan, mga Israelita. Kaya pinipilit natin yung bansa natin na pili. Tayo ay pinili daw ang Pilipinas, ang pinili, di ba? Pilit nating dinadagdagan yung Biblia na wala kasi tayo makitang pili doon eh, Pilipinas. Pinili, meron. Pero yung Pilipinas, hindi natin siya nakita. Pero ganun pa man, ang good news naman, para sa lahat naman kasi talaga siya. Gusto kasi natin maging numero 1 tayo eh. Ano yung feeling ng mga Ilocano ang bansa natin ay nagluklok ng isang Ilocanong presidente? Di ba? Yun yung feeling na yun. Yun yung gusto kong yung feeling ng exclusive, yung exclusivity. O paano kung Dabawenyo yung naging presidente? Anong feeling ng mga Dabawenyo, di ba? Proud yan. Presidente natin yan, no? Di ba? O kung Bicolano naman yung naging presidente, kung sakaling nakalusot, anong feeling naman ng mga Bicolano, di ba? Yun yung feeling ng mga Hudyo that time. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus ay isang Hudyo. So may feeling sila na exclusive ang kanilang lahi kasi Hudyo yung naging tagapagligtas. Nanggaling sa lahi ng mga Hudyo, yung iniintay nilang Mesaya na siyang naging tagapagligtas. So, ano pong naging effect nito? Madalas na tinitignan nila yung mga Hintil bilang mga parang outsider. Yan. Parang mga second mga hindi sila yung priority kasi feeling nila ang Hudyo lang ang priority. At alam niyo po ba na nagkaroon pa nga ng significant na debate? Yung parang special na yung parang naipapanood natin ngayon sa mga balita, 'di ba? Pinagtatalunan nila yung sa Red Ribbon Committee, di ba? Yung talagang nagkaroon sila ng special po na ganun. Para lang pagdebatihan kung ang mga Hintil ba ng mga mananampalataya ay kailangan munang sumunod doon sa kautusan sa Mosaic Law para sila maligtas. Imagine niyo 'yon. Ang batas na 'yon ay 600 plus po 'yun. Hindi lang naman 'yung 10 commandments. 600 plus yung Mosaic Law. So bago sila maligtas, kasama po doon yung by the way, kasama po doon yung batas na kung saan kailangan nilang magpatuli. Yan. So, kaya sila nagtutuli ng mga Hintil. Hindi naman, sa atin kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, pang pang hygiene purposes na siya. Diba? Hindi na siya yung may sinusunod na batas pa. Pero sila, iniuutos nila ito sa mga Hintil, basta hindi ka Hudyo. Basta hindi ka Hudyo, ikaw ay kailangang sumunod sa Mosaic Law. Yan, nagkaroon sila ng matinding debate, ng matinding pag-uusap para lamang matugunan yung katanungan na para maligtas ang isang hindi Hudyo, kailangan siya ay sumunod sa batas ng sa Mosaic Law. Ito mismo yung direktang inaatake ni Apostle Paul ng kanyang isulat ito sa mga taga-Roma na walang distinction between Jew
at saka Gentile. Kahit ikaw ay Jew or Greek, lahat po ito ay naliligtas tayo sa iisang paraan lamang, at ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yan ang kanya pong idinidiin. At ang totoong pananampalataya, pareho po yan na message sa buong sa kanilang panahon, sa lahat ng panahon. Ito po, kahit sa atin po, Pilipino ka man, ikaw man ay Amerikano, ikaw man, same lang siya. Hudyo ka man o Hintil, pareho po ng substance po. Yung nilalaman ng ating pananampalataya ay walang iba kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin kay Jesus. Sabi po sa Ephesians 1:4, maaaring maging contradicting po pag binasa nyo ito. Pero subukan po nating idikit na hindi po ito kontra. Sabi sa Ephesians 1:4, which says, for He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in His sight. So bago palikhain ang langit at ang lupa, pinili na ng Diyos ang magiging Kanya. So paano yun? Ang sinasabi nga natin ngayon, bukas ito para sa lahat. So, bagamat ang Diyos po yung nagtatalaga ng mga maliligtas, sabi doon sa Ephesians 1:4, mula pa noong una, tayo po na mga nagpapaanyaya ng Ebanghelyo, nitong ng Gospel, ay dapat po bukas ito sa lahat. Bakit? Kasi wala naman tayong divine eyes para makita natin sa mga kaibigan natin, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, kung sino yung pinili ng Diyos na maging Kanya. Kasi totoo namang may pinili ang Diyos na maging Kanya. Pero hindi yun ibinigay sa tao na malaman natin. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, bukas dapat sa lahat. Hindi tayo nag-gatekeep na, kami yung mga Hudyo, kami yung special na lahi, sundan nyo muna, di ba? May zealous factor kasi sa kanila dahil sila yung mahigpit na sumusunod sa Mosaic law. Pagkatapos mayroong mga taga-ibang lahi na maliligtas din. Hindi, dapat sundin din nila, di ba? Kagaya nung kwento sa taniman yan na yung pinagtrabaho ng 7 to 5, pumayag siya, 7 to 5, bibigyan kita ng 1.5, payag ako, sige, 1.5 ang sahod ko. May dumating ng alas 10, 1.5 din ang bayad. Pero 10 na siya nagtrabaho, 10 to 5, 1.5. Di ba? Ngayon, bandang alauna, meron uli, same lang yung bayad. Yung feeling nung alas 7 pa lang, nagtatrabaho na, nagsiselos siya. Bakit ganun? Same kami ng sahod. Di ba? Hindi kami parehas ng oras. At talagang naghimagsik yung puso niya nung bandang alas 4, may dumating pa. 1.5 din yung bayad, 4 to 5 na lang yung kanyang trabaho. Ganito yung pakiramdam ng mga Hudyo. Naghihirap kami na sundin itong 600 plus na mga batas na ito. Pagkatapos, ganun lang na ililigtas, di ba? Na para bagang sila yung source ng kaligtasan. Yun. Merong entitlement sa kanilang lahi, merong feeling na sila yung mas nakakaangat. Ganyan yung pakiramdam nila. Ano yung maaaring mensahe nito sa atin? Nagpapakita ito na ang Ebanghelyo po. By the way, ang Ebanghelyo, yung Gospel, ito yung habag at awa na ibinigay sa atin. Sa paraan na gusto ng Diyos. Hindi natin mapipili kung para kanino ito. Ito ay yung Ebanghelyo, yung Gospel, yung mabuting balita ay hindi dapat exclusive lang sa isang lahi. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Hindi sa isang ethnic group, hindi sa isang social class, kundi ito ay para sa lahat. Binubuksan natin para sa lahat. Yun yung binasa po natin. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, no one is beyond the reach of God's grace. Walang lalampasan na lahi, walang lalampasan na bansa, o walang pagtatangi na iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay para ito sa lahat. So, kahit ikaw ay Hudyo o Hintil, ikaw ay babae o lalaki, ikaw ay bata o matanda. By the way, yung mga bata po, kaya sila may Sunday school kasi sa murang edad nila na itatanim na yung salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Lalo na yung may mga pangunawa na. So, kaya kahit bata pa lang, maaari na nating i-offer talaga yung gospel sa kanilang buhay. So, sabi ni Apostle Paul, lahat tayo ay pantay-pantay
na nangangailangan ng habag at awa ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay na kailangan yung kaligtasan. Pantay-pantay po rin natin dapat itong i-offer para sa lahat. So ang challenge po dyan sa atin, dapat po dito sa ating panahon ngayon na punong-puno ng, alam mo yung kanya-kanya tayo ng division eh. Diba? May LGBTQ, kami lang to, wag niyong ipilit sa amin yung inyo. Diba? Meron naman dyan mga grupo ng mga contractors, diba? Nandun sila sa Soler, nag-fellowship. Kami-kami lang to, wag niyo kaming pakialaman. Kanya-kanya tayo ng barrier, pero ang challenge po sa atin bilang church, paano natin tatagusin lahat ng mga barrier na yun, lahat ng mga division na yun sa kanya-kanyang mga grupo na yan, whether racial o economic o anumang klase ng or kahit political pa. Paano natin tatagusin yung mga wall na yun para mai-offer ng pantay? Di ba? Para lamang makarinig kahit yung mga bata na akala natin wala pang muwang. Pero may mga iba sa kanila nakakaunawa na pala. So bilang church, ang hamon sa atin, meron po ba tayong pagtatangi sa pag-o-offer? So pag may bago bang muka na feeling natin ay parang hindi belong sa atin, nawe-welcome po ba natin sila? Di ba? Wala si Ken ihalimbawa ko sana siya. Kasi nakakatuwa sa church natin, mafe-feel mo walang pagtatangi. Kahit batang lansangan ka pa, di ba? May ngipin man o wala, bata o matanda, di ba? Natatawa po si Ate Perla. Pero yung ibig ko sabihin, para po ito sa ating lahat. Yan, bata, matanda, babae o lalaki, ibig sabihin, pantay na nangangailangan po tayo sa kaligtasan na iniaalay sa atin. So bilang simbahan po, tayo ay isang community na china-challenge po na gampanan ang gawain na ito. Na huwag tayong makiisa sa ganong ugali na may pagtatangi. So tayo ay isang maliit na community na dapat binabasag yung mga wall na yon at freely at pantay na ino-offer ang salita ng Diyos para sa lahat. Noong pong nabasa ko siya, hindi ko lang na-record yung taon, parang basta mga 1900, merong isang civil rights movements na pinangungunahan ng mga leader kagaya ni Martin Luther King Jr. sa Amerika po ito. Nagsusulong po sila ng human rights movement na kung saan gusto nilang tanggalin yung slavery. Alam niyo po ba yung panahon ng slavery? Kunwari, isa kang black, matipuno ka, nasa market ka po, nakatali ka dun. Binagbebenta ka sa specific na halaga kung ano man yung halaga na ipagbebenta ka ng amo mo. Kunwari, ako, kailangan ko ng kasambahay na lalaki, mahusay sa ganito, ganyan. Depende sa skills niyan, nasa market po yan, nasa palengke. Nakaano po yan na parang isang, parang hayop kung ituring. Para ka lang may nakitang aso na nakatali, di ba? Depende sa value niya kung magkano siya maibebenta. Yun yung sinusulong nila Martin Luther King Jr. nung panahon nila na matanggal itong slavery at yung katotohanan na tayo ay pantay-pantay lamang na nilalang. So hindi porket mahirap ka dapat gawin kang parang kasangkapan lamang. Na hindi porket ikaw ay galing sa ganitong lahi automatic ikaw ay kagamitan. Yun yung isinusulong nila. Ganito po yung sinasabi ni Apostle Paul na tayo ay pantay na nilikha sa harapan ng Diyos. Kaya po, pareho po yung mensahe nung isinisigaw ni Apostle Paul na dinedeclare niya na there is no distinction pagdating sa salvation. Walang pagtatangi ang Diyos. So bakit tayo magtatangi kung ang Diyos mismo para sa lahat itong binuksan? So ang simbahan po ngayon ay hinahamon na gawin pong maging modelo tayo sa ganitong kaugalian na kung saan nire-reach out natin ang lahat ng tao nang walang pagtatangi. Nang wala tayong tinitignan kung ano man yung kanyang katayuan sa buhay, kulay ng balat, gender, lahat i-offer natin sa kanila ng pantay dahil lahat tayo ay pantay-pantay na nangangailangan sa kabutihan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Pangalawa po,
ay ang paghahayag at pananampalataya. Sabi po dun sa binasa natin, ang confession o yung paghahayag at yung pananampalataya. Confess and believe. Ito po yung dalawang bunga ng tunay na mga iniligtas ng Panginoon. So, kanina po, pinakita po sa atin yung sobrang lalim ng division ng Hudyo at saka ng mga Hintil. Sobrang lalim. Ang kapal po ng division nilang dalawa. Yung Roman Empire that time ay isang parang kaserola, parang kaldero na punong-puno ng iba't ibang religion, punong-puno ng iba't ibang mga kultura, at yung kaldero na ito ay magulo po yung proclamation ng totoong salvation. Punong-puno ng mga kuro-kuro, mga opinion, mga haka-haka na hindi nakabase sa salita ng Diyos. So, ang mga Hudyo po, naniniwala sila na sila yung primary na beneficiary ng salvation. Kaya, syempre, kung may primary, tingin nila sa iba, lalo na mga Hintil, secondary lang. At para kayo mapapalapit, mapapasok doon sa mga maliligtas, sundin nyo yung mga ginawa namin. Sundan nyo yung pagsunod din sa batas ng Diyos. Sinasabi ni Apostle Paul, hindi na yun. Pinahihirapan natin ang ating sarili. Sapagkat ang purpose ng kautusan, ang main purpose ng kautusan ay para isalamin sa tao na yung ating pong kalagayan sa harapan ng Diyos, mahihirapan ka lang. Anong ibig sabihin na mahihirapan ka lang? Yung pagsisinungaling po ba? May nakagawa na sa atin yung isang utos lang na yon? Meron po ba sa atin na hindi pa nakapagsinungaling? Yun, mas magandang tanong. Ang requirement ng Panginoon ay total holiness. Yung pure na walang bahid. Kahit sabihin mong hindi ka na sinungaling ngayon, natuto na ako, hindi na ako nagsisinungaling ngayon. Pero yung pagsisinungaling na nagawa mo sa nakaraan, counted na yun as batik na yun sa'yo. Counted na yun as isang batik na yun sa'yo. At pag meron kang ni isang katiting na batik, hindi tinatanggap ng Panginoon kahit sabihin mong napakalinis mo. Pag may konting bahid lang ng karumihan, hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Yun ang problema ng tao. Kaya nga kailangan natin yung gospel. Kasi bago ka pa ipinanganak, patay ka na sa spirito dahil dun sa original sin ni Eva at Adan. Plus pa yung actual sin mo, yung personal mo nang nagawa, pagsisinungaling mo, pag-alimura mo sa kapwa mo, pagmumura mo pa lang sa isip mo, nagkakasala ka na. Kung akala mo hindi ka pa nakapatay physically, ang sinasabi ng Panginoon Jesus, kung sa isip mo napupuot ka sa kapwa mo, sa kapatid mo, pumatay ka na rin, nag-commit ka na ng sinang pagpatay. Paano yon? Hindi mo maikaila sa sarili mo, hindi ka nga pumatay physically, pero sa isip mo naman, ang tindi ng galit mo sa kapatid mo, namumuhi ka, napupuot ka, pumatay ka na rin. Yun ang problema ng tao. So, ang maganda lang sa atin ngayon, habang buhay pa ang tao, may pag-asa siya. Ito kasi yung problema natin, yung dalawa. Yung pagiging patay sa spirito at yung eternal separation sa Panginoon. Na siyang may offer natin ng gospel habang nabubuhay pa siya. Dahil kapag namatay siya, napatay siya sa kasalanan, sa spirito, at siya ay tinataglay niya yung pagiging hiwalay sa Diyos. Pag naubusan siya, ito yung time limit habang nabubuhay ang tao. Kapag naubos na ito at namatay na rin, siguradong namatay siya rito, siguradong patay rin siya rito, at dito patay rin, sigurado yung kapahamakan niya. Nahaharapin niya sa impyerno. At maging yung mga niligtas ng Panginoon na makakasama niya sa kalangitan, at maging yung mga nandoon sa impyerno, parehong bibigyan niyo ng katawan na hindi na nabubulok, na hindi na nasisira. Kaya lang, yung mga nandun sa impyerno, siyempre, dahil wala nang kabulukan, wala nang pagkasira, habang buhay na sakit yung daranasin nila, na nakasawsaw doon sa kumukulong asupre, o kumukulong tubig, o kumukulong apoy, kung anumang grabing init na daranasin ng katawan na kanilang maranasan yung pain buong buhay nila. Yun yung pinaka-problema natin. So, ang nagbibigay ng katuwiran, ibig sabihin yung righteousness na binabanggit natin, yung katuwiran po, yun po ay sa pamamagitan lang ng biyaya.
So paano tayo makakatanggap sa salita ng Diyos kung walang nagbigay sa atin ng biyaya na yon? Yun yung matinding problema natin. Ngayon po ay Reformation Month, malamang mabubuhay ang mga mensaheng kagaya nito. Na tayo ay niligtas ng Panginoon. Dati ito yung alam natin na para tayong isang taong nalulunod sa kasalanan, di ba? Imaginein mo ilog, tas meron ditong talon. Mahuhulog ka na. Sa si Jesus Christ dumating, sakay ng bangka, hinagisang ka ng salbabida. Pagkuha mo ng salbabida at naiahong ka doon sa isang bangka, ano yung ipagpapasalamat mo? Di ba ang ipagpapasalamat mo bago ka nahulog doon sa talon? Di ba ang sasabi mo, buti na lang nahawakan ko yung salbabida na hinagis sa akin. Kundi patay na ako. Wala na ako sana ngayon. Yun yung ipagpapasalamat mo. Ang akala natin noon, yung kaligtasan natin, cooperation ng pagkilos ng Panginoon at ng tao. Akala natin noon na inoffer na ng Panginoon ang kanyang anak para sa ating lahat. Ligtas na kung sino yung, hinihintay na lang kung sino yung taong kukuha nung ino-offer na libreng kaligtasan. Pero hindi yun yung tinuturo ng Biblia eh. Sapagkat tayo na mga tao na may physical na pangangatawan, patay tayo sa spirito. Paano tayo makaka-respond? Paano kagaganahan na makapakinig ng salita ng Diyos? Paano kagaganahan na maniwala sa salita ng Diyos kung patay ka spiritually? So, ibig sabihin pala, kaya ka nakapag-respond, kaya mo na-appreciate yung salita ng Diyos, kaya ka ngayon nasa church, meron kasing espiritu na nagbumuhay sa iyong patay na kalagayan. At kapag ang tao ay namatay na wala, patay pa rin sa spirito at siya ay under God's wrath. Siya ay napapailalim pa rin sa galit ng Panginoon. So, ang nagbibigay katuwiran lamang ay sa pamamagitan lang ng biyaya. Hindi mo kaya kasi patay ka sa kasalanan eh. Hindi ka makapag-respond. Nakakaantok lang sa iyo yung Word of God, itong preaching ng Word, parang religious speaking lang yung ang tingin mo rito. Para lamang siyang pangkaraniwan. Hindi mo siya pinapahalagahan. Pero nung sa pamamagitan ng biyaya, nabigyan ka ng pananampalataya. Sapagkat mismong yung faith po natin, regalo din siya sa atin ng Diyos. Hindi natin maipagmamalaki na buti na lang nanampalataya ako sa Panginoong Hesus. Di ba? Walang pinagkaiba dun sa buti na lang hinawakan ko yung salbabida. Hindi. Ibang-iba yung pagpapasalamat ng isang tao na binuhay. Buti na lang, biniyayaan ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Binuhay niya ako sa pagiging patay. Yung pagiging bulag ko sa katotohanan, binuksan niya. At yung pagiging tiklop ng tenga ko, pinarinig niya sa akin ang salita ng Diyos. Binuhay niya ako. At nang sa ganun, nakapag-respond ako, mabuti na lang, mabuti ang Panginoon sa buhay ko. Biniyayaan niya ako ng buhay. Kaya nga, born again eh. Yun ang unang nangyayari sa atin, na born again muna tayo. Hindi natin may pagmalaki. Di ba? Yung mga naging estudyante dito dati ng SEED, yan ang unang 2 diagnostic questions sa atin. Kung ikaw ay mamamatay ngayon, sa tingin mo, saan ka mapupunta? Yun yung diagnostic question. Kapag ang sinagot daw sa'yo, nung tinatanong mo ay, sa langit po, may follow-up question. Bakit naman sa tingin mo sa langit ka mapupunta? So, ang sagot ng mga sinaunang Kristiyano na dati akala natin ganun, ay syempre, tinanggap po ang Panginoong Hesus. Di ba? May tunog pagmamalaki. Dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ligtas ka hindi. Biyaya at habag lamang ng awa ng Diyos na naibigay sa iyo. Binuhay ka sa pagiging patay, kaya ka nakapag-respond. Totoo naman yon na tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Kagaya ng title natin ngayon, ligtas yung mga nagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Pero may nauna kasi. Kaya mo na ipahayag, kaya ka nag-confess and believe kasi merong Diyos na bumuhay muna sa'yo. Biniyayaan ka niregaluhan ka ng pananampalataya. Binuhay ka mula sa pagiging patay. At ito mismo, yung gustong ipakita sa atin ito sa umagang ito, hindi lang yung pinanggalingan mong lahi ang maaaring maging works. Di ba? Akala ng mga Hudyo, dahil Hudyo na sila, automatically ba, save ka na? Hindi po. Dahil kahit mismong Hudyo, merong mga Hudyo na maaaring hindi rin ligtas.
Dahil ang lahat ng ating, yung substance ng ating pong faith ay si Jesus Christ. So kung hindi si Jesus Christ yung substance ng faith mo, baka mamaya yung heritage, yung antas mo sa, yung katayuan mo sa buhay, yung pagiging Hudyo mo, ang source ng faith mo, hindi yun yung totoong faith na sinasabi dito. Dahil, for he says to Moses, sabi po ito sa Romans 9:15, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Kaawaan ko ang gusto kong kaawaan at kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. So hindi ito manggagaling sa atin. Ito po ay yung pananampalataya is a gift of God, hindi po produkto ng kagustuhan ng tao. So ibig sabihin pala wala talagang free will. Meron talagang free will. Kaya lang, ang tao nga napatay sa kasalanan at may eternal separation sa Panginoon, tingin mo magugustuhan niya yung tungkol na mga bagay na tungkol sa Diyos? Di po ba hindi? May free will ka, pero nandun lang sa mga bagay na malayo sa Diyos. Kaya unless na may divine intervention na kumilos para ikaw ay buhayin sa Espiritu at mawala ka dun sa galit ng Diyos, yung eternal separation mo sa Diyos, doon ka palang magkakaroon ng totoong pananampalataya. So, ang pananampalataya, sabi po sa Ephesians 2:8, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So, imposibleng manampalataya ka. Wala kang ang pananampalataya eh. May nagbigay muna sa iyo ng pananampalataya para nang sa ganun, makasampalataya ka. Ano po yung nais nitong ipaabot sa atin mula sa panahon nila Apostle Paul hanggang sa atin? So yung salvation po ay nagbubunga po ito, both. Kaya yung point natin, belief, confession and belief, ito po ay bunga po ng ating pananampalataya na natanggap. So essential po siya para sa pananampalataya. Yung belief, yung pananampalataya po natin, yan po yung internal na faith, yung internal trust sa Panginoong Hesus na Panginoon na nagsasabi kung sino siya. At yung confession naman, ito yung outward declaration natin. Sabi nga, we cannot separate the heart from the mouth. Di ba? Kung talagang iniibig mo ang isang tao, lalabas yun sa iyong kilos. Tama po ba? Kung iniibig mo ang Panginoong Hesus, lalabas yun sa iyong kilos. Hindi mo mapipigilang maikwento siya. Hindi mo maipipigilang sawayin yung mga mali na nakikita mong mali, na katuruan. Hindi mo mapipigilang ipagmalaki yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kasi minamahal mo siya. We cannot separate the heart from the mouth. Kaya nga, confess and believe. Pero nais nating linawin na dapat unawain natin ito. Kasi baka mamaya maging nangyari na lang tinuturo natin na kailangan manampalataya ka. Confess and believe. Kala natin, kapag ang tao ay ipinagmalaki na niya o ipinahayag na niya na si Kristo ang kanyang Diyos at hari ng kanyang buhay, ligtas na siya. Hindi po. Kailangan mauna na makita natin na unawain natin na may nagbigay talaga. May Diyos na kumilos sa buhay niya. Kaya siya nanampalataya, may pananampalataya na inirigalo sa kanya. Kaya siya sumampalataya dahil merong Diyos na naunang nagmahal sa kanya. So the heart believes and is justified, the mouth confesses and is saved. So yan po yung nais na ipaunawa sa atin ng mensahe na ito, na nawa mahanap din natin sa ating puso yung joy na maibahagi. Kahapon po, kung nakita niyo po yung post ni Pastor Dave, ito ay iba-ibang klase ng tao. May nakita ako sa picture, may bata, may matanda, di ba? Nawa makita rin natin sa ating puso na hindi naman natin kailangan gayahin si Pastor Dave na every schedule niya, may pinupuntahan na lugar. Sa ating mga kinalalagyan mismo, maaaring isa kang estudyante, may classmate ka na maaari mong ma-share ang gospel, may katrabaho ka sa iyong trabaho na ma-share mo yung gospel, may client ka na maaari mong ma-share ang gospel. Nawa ay
mahanap po natin sa ating puso yung joy na mai-share, maibahagi natin yung tunay na naganap sa ating puso. Kasi hindi ka naman magiging totoong witness kung hindi rin totoo yung nasumpungan mo sa iyong puso. Kung hindi rin totoo yung nailagay sa'yo. I mean, kung hindi totoo yung bala mo sa loob, hindi rin magbubunga ng maayos. So, nawa, magkaroon tayo ng hindi mapipigilang joy sa pagbabahagi nito. Sa ating pong mundo ngayon na napakarami ng iba't ibang kuro-kuro tungkol sa salvation na ikaw ay manampalataya lang, ikaw ay, maging mabuti ka lang at manampalataya ka lang. Nililinaw po ni Apostle Paul na hindi po sa personal na belief o yung, di ba, may kita natin sa social media, ano naman ako, mabuti naman ako, mabait naman ako, tuwing nagpe-pray naman kami ng family ko, di ba, na nagbabasa naman kami ng Bible, pero hindi po tungkol sa kabutihang ginagawa natin yon. It's all about confessing Jesus as Lord and believing in His resurrection. Yun yung bunga. Ayan. Ng totoong pananampalataya, you will confess that Jesus as your personal Lord and Savior and believing in His resurrection. So, sa culture natin ngayon na pinapriority yung iba't ibang klase ng grupo, individuality, maaaring mag-struggle po tayo na magkaroon tayo ng paghahayag ng salita ng Diyos. Pero yung pagiging faithful natin na witness, yan po yung isa sa mga ginagawa natin habang hinihintay natin ng Panginoong Yesus. Hindi tayo yung mag-i-enjoy lang sa comfort zone na tuwing Sunday, nakaupo tayo rito at nagpa-fellowship, nagkakaroon tayo ng pagsamba. Hindi po natatapos doon yung gawain natin bilang church. Habang hinihintay natin ang Panginoong Yesus, ay meron po tayong ginagawa. Di po ba, halimbawa, may paparating kayong bisita sa bahay, ang ginagawa ba ng pamilya, nakangiti lang na nag-i-enjoy na naghihintay? Di po ba hindi? Sasabihin ng nanay at tatay nyo, linisin na yung kusina. Di ba? O ikaw ate, kuya, magluto na ng nagpe-prepare, may ginagawa tayo habang naghihintay. Ganon din po mismo habang hinihintay ng Panginoong Yesus. At part po ng ating pong paghihintay, yung makita natin sa ating puso na maging faithful witness po tayo to be bold in declaring that Jesus as Lord kahit mismong doon sa mga may ayaw. Talagang may magre-reject sa'yo Talagang merong magsasabi sa'yo na huwag mo na kaming pakialaman. Kung ano yan sa'yo na lang, di ba? So, gagawan din natin ng paraan paano nila mapapakinggan. Noong pong nandun pa tayo sa dati nating hiniwalayan na church, meron kaming ginaganap noon na every Thursday na about sa mga martyrs. Ayan, kunwari, ang magre-report si Pastor Dave. Meron po siyang isang tao na ilalahad. And then ganun lang, ikukwento lang yung hindi siya masyadong yung fellowship type, more on may pagka-study siya, parang study yung ginagawa namin. And then after na ikwento ng isang reporter yung buhay ng isang taong martyr, hihimayin po namin yon. Doon kami magbabatuhan ng mga insights para matuto kami. At isa po sa mga tumatak sa akin, hindi ko lang naalala kung sino yung nag-report, pero tumatak sa akin si John Rogers. Ang buhay ni John Rogers. Kung narinig nyo na si William Tyndale, yung ang martyr na pinatay, alam nyo ang pinakamatinding kasalanan niya? Translate niya kasi yung Bible sa English. Yun yung kasalanan niya. Galit na galit talaga ang gobyerno sa kanya noon, ang simbahan. Kasi kinokontrol nila that time yung power. Ang gusto ni William Tyndale, kahit yung magsasaka, kahit karpentero ka pa, makarating sa'yo ang salita ng Diyos. Masumpungan mo. Hindi, ang power kasi noon, kapag hawak mo yung truth, nasa iyo yung power Yung ganyan yun. Kaya ayaw nila na masalin ito sa English kasi universal na to sa buong mundo Kakalat yung gospel. Matindi yun. Ayaw nila ng ganon. Gusto nila sila lang may hawak ng control ng power. Meron pong isang, yung binanggit ko si John Rogers, bago po namatay si William Tyndale. Ang totoo na i-translate ni William Tyndale, pero yung mga naglathala nito, ito team na nila John Rogers. Sila John Rogers ang napagpasahan. Alam niyo yung parang kontrabando na na mga kunwari droga
Ganun po nila ituring yung mga manuscript that time. Yung parang palihim na inaabot. Kumbaga bago namatay si William Tyndale, naiabot niya na kay John Rogers, ito, ayan, ilathala nyo yan. Ito na yun, na-translate ko na yan, ayos na yan. So nahuli na si William Tyndale. So putulin na natin yung kwento sa kanya kasi si John Rogers yung gusto kong ikwento. Pero bago ko ikwento yung buhay niya, pakinggan niyo yung sasabihin ko. Ito yung sinabi niya Ito yung sikat na niya, na tagline. That which I have preached, now I will seal with my blood. Tingnan nyo, yung kagandahan, yung beauty ng maintindihan natin yung history. Tingnan nyo, nung binanggit ko siya, di ba walang dating? Tingnan nyo, ikukwento ko sa inyo yung maiksing kwento lang, mabilis lang na kwento. Hindi na ako tatalon dun sa third point para maikwento lang siya. Yung kwento ni John Rogers, ganito po siya. Nung time ni King Henry VI, sa kanilang bansa po ay malaya po. Malamang mananampalataya to si King Henry VI. Kaya malaya po siya. Si John Rogers po pala ay isang priest noon. At siya ay deboto sa kanilang pananampalataya. Alam naman natin yung ng Roman Catholic na mabuting gawa lang ang kanilang. Deboto siya doon. Talagang siya ron. Pero hindi na nung nakilala niya si William Tyndale. Yun yung parang naging mentor niya, si William Tyndale. So, sa madaling salita, naging pastor po siya, naging faithful na preacher, tinuturo na niya yung in Christ alone, through Scripture alone, in faith alone. Malaya po nilang na-enjoy yung time na yan na hindi naghigpit, na i-preach niya ng maayos, na ipakalat nila ng maayos ang mga katotohanan tungkol sa Panginoon. Pero, naaalala niyo ba yung binanggit ni Pastor Dave, yung Bloody Mary? Yan. Ito yung history niyan. Yung Bloody Mary na iniinom ngayon na sikat na ginagawang timpla sa alak. Ito yung pinagmula ng kanyang history. Dahil nung namatay si King Henry VI, pinalitan po siya ni Mary the Queen. Siya po yung nag-rule that time. At nanggagalaiti siya that time na hindi pa siya nag-rule. Kating-kati siya. Nung nakuha niya yung kapangyarihan, ang una niyang ginawa, pinahuli niya si John Rogers. At ikinulong po niya ng ilang buwan si John Rogers. Ito na yung nangyari. Bakit Mary the Queen? Bakit Bloody Mary? Marami po siyang pinapatay ng mga kagaya ni William Tyndale na ang layunin lamang ay ma-preach, maihayag ng maayos yung salita ng Diyos. Maging dun sa mga mahihirap, makaunawa, makapag-avail ng Bible, di ba? Kaya natin na-enjoy ang Bible ngayon dahil sa kanila po. Yan. Ipipreach ko lang sa inyo ikukwento ko ng mabilis yung istorya. Tingnan nyo po, nung kinulong tong si John Rogers, pinipilit po siya na i-recant yung kanyang mga turo tungkol sa Scripture alone, in Christ alone, di ba? Through faith alone. Bakit? Kasi gusto nila ang pananampalataya mayroong kaakibat na gawa ng tao. Oo, nananampalataya sila sa Panginoong Hesus, pero kailangan may gagawin ka rin. Dapat meron ka rin kabutihan gagawin sa puso mo, meron ka rin kabutihan na ihahayag sa mundo para maligtas ka. Hindi nga yun yung tinuturo ng Biblia. Yung kaligtasan ay pagkilos lang ng Panginoon at yung kabutihan, bunga ng pagkakaligtas mo. Yun ang tinuturo nila John Rogers. Bunga yung pagiging mabuti mo, hindi siya sangkap para maligtas ka. Sapagkat patay ka nga sa kasalanan mo, paano ka makakapag-ambag sa kabutihan? Paano ka makakapag-ambag sa pananampalataya mo? Regalo lang siya. Yun ang kanilang tinuturo. Eto na, dito na magtatapos yung kwento. Bilisan natin ng talo na tayo sa ending. Natapos yung panahon ni Henry VI. Pinalitan siya ni Mary the Queen. Pinahuli silang mga reformers. Mahigit ilang buwan siyang nakulong. Meron po siyang anak na 10, si John Rogers. At si John Rogers, hindi niya alam na buntis pala yung kanyang asawa nung kanya pong iniwan ito si John Rogers. Eto na, oras na para sa execute siya. Ano po to? Sinunog po ito ng buhay, si John Rogers. Oras na ng execution niya ngayong araw. Nung nalaman niyang buntis yung asawa niya, siyempre habang nasa kulungan siya, masakit yun. Tapos ipapanganak-anak mo, di ba?
Eto na, oras na para i-execute siya. Kunwari, eto yung kulungan. Imagine natin. Sa kanilang lugar, may tinatawag na nakalimutan ko eh. Parang plaza. Ganun na lang yung ihalin tulad natin. Pero may term eh. Parang yung pinaka-plaza nila, doon yung mga, yung siyempre may announcement, may mga kung ano man yung gagawin. Doon po siya dadalhin. Alam niyo po ba kung anong ginawa sa kanya? Pinarada po siya. Ipinarada po siya. At pinararatangan ng kataksilan sa bayan yung kanyang itinuturo. Yun po yung kanyang kasalanan. So yung mentor niya, pinatay dahil sa pagkakasalang isalin yung Biblia sa English. Siya naman dahil yung mga tinuturo niya ng mga katotohanan ayon doon sa naunawaan nila sa Biblia, na tinuturo ng Biblia. Eto na, di pinarada na siya. Papatayin na siya eh. Naglalakad na siya papunta roon sa kanyang lugar kung saan po siya papatayin. For the first time po, and yun na rin yung last time, nakita po niya yung kanyang pamilya habang pinaparade siya. Yung kanyang pamilya, pati yung kanyang bunsong anak na bagong silang. First time po sa kanyang buhay at last time na rin sa kanyang buhay, nakita niya yung bunso niyang anak. Di po ba, ganun kahirap yung situation ng isang tatay, ng isang magulang, syempre. Imagine niyo yung kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Binigyan siya ng huling tsansa. Pinarade siya, ipinahiya, at pinararatangan ng maling paratang, at dinala po siya doon sa lugar kung saan siya papatayin, susunugin ng buhay. At for the last time, binigyan siya ng chance ni Mary the Queen na i-recant lahat ng kanyang ituro at magmanumbalik doon sa kanilang pinananampalatayanan. Ito na yung linya niya na binanggit. Babasahin ko uli sa inyo. Sabi ni John Rogers, "That which I have preached, now I will seal with my blood." Kung ano man yung aking mga itinuro na katotohanang nalaman ko sa araw na ito, isiselyuhan ito ng aking dugo. Ibig sabihin, niyayakap po niya yung kanyang kamatayan para lang dun sa mga katotohanan na dinadala ng Biblia na itinuturo sa atin. Napakarami pong mga katulad niya na tumayo. Yun po yung hinaharap ng mga unang wave eh. Kunwari, sa panahon natin ngayon, hindi kilala itong turo na ito. Mapalad po tayo ngayon, nag-i-enjoy tayo sa katotohanan, pinagsasaluhan natin yung katotohanan ng Biblia. Pero sila noon, halos patago kung mag-fellowship yung mga totoong church. Halos takot na takot sila na sila magaya din. Siya po yung nauna eh. At napakarami pong sumunod na nanindigan talaga sa katotohanan na hindi nila tatalikuran. Sila yung mga naghirap talaga na yung unang wave talaga ang sasalo ng galit ng tao para sa katotohanan. Ngayon tayo, ini-enjoy na lang po natin. Ang challenge sa atin, paano natin to i-share ng maayos na hindi natin hinaharap yung galit ng gobyerno. Dahil nung araw, nung hindi pa separated ang church tsaka state, matindi po. Yung kumbaga, yung batas ng gobyerno, isinalin din sa batas ng church, matindi. Paano kung ipasa ng kongreso na kapag hindi ka umattend ng Bible study, ipapahako ka. O, di ba? O, di ang daming umaattend dahil takot lang sa maparusahan. Pero ngayon tayo po, ini-enjoy natin. First time pa nakapag-aircon tayo ng church, di ba? Struggle natin. Paano natin pakikinggan ng maayos ang salita ng Diyos dahil nakakaantok yung malamig, di ba? Pero sila noon, ang tindi po ng kanilang pinagdadaanan. Ang Romans 10 verses 9 to 13 ay isang napakagandang reminder po sa atin na ang salita ng Diyos, ang salvation ay available po sa lahat ng mananampalataya. Kaya lahat ng tao, wala itong pinipiling edad, walang pinipiling walang distinction. Kahit kaninong tao, regardless saan ethnic group na pinanggalingan, social, o yung sa iyong past, kahit ano pa yan, lahat tayo maliligtas lamang sa pamamagitan ng grace through faith. So ngayong umaga po na kinukonsider natin yung mga katotohanan sa gospel, naway maging bold tayo kagaya nila John Rogers sa confess ng ating pananampalataya, sa pag-share, ibig sabihin sa pag-share ng ating gospel na ma-extend ang invitation na to sa lahat ng tao.
breaking down the walls ng kung anumang walls yan na mabibigat, makakapal, bilang church, tatagusan po natin yan. At nawa ay maging mabuting halimbawa tayo na ma-share ito sa lahat. Bakit kailangan natin yung salvation? Kasi lahat tayo, under tayo ng God's wrath. Galit ng Panginoon yung naghihintay hanggang hindi nauubos itong buhay natin sa physical. Inihintay lang natin na maparusahan tayo ng galit ng Panginoon. Pero sa kabutihan ng Diyos, habang tayo nabubuhay, napakinggan po natin yung salita ng Diyos. Kaya nabiyayaan tayo ng Espiritu, ng pananampalataya, at nakawala tayo sa galit ng Panginoon. So naway, nayakap po natin yung kabutihan ng nature, ng gospel. At kung ikaw ay tumatawag sa Kanya ngayon, iyan po ay patunay na gawa ito ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi ka namang gaganahan ng church sa sarili mo lang eh. Dahil mag-church ako ngayon, parang naisip mo, hindi. Normal na lang sa tao ngayon na lalo na yung mga busy tao, day off nila to, family day na natin to. O kaya Laba Day, o kaya ito ay mall mall day, araw ng pamilya natin, mag-mall tayo. Napagod tayo Monday to Saturday. Pero kung ikaw ay tumatawag sa Kanya ngayon, yan ay patunay na gawa ng banal na Espiritu ito sa iyong puso. Kaya yung Diyos ang unang kumilos, kaya tayo ay tumutugon sa Kanyang paanyaya. Manalangin po tayo. O aming Diyos na dakila at banal, salamat Panginoon sa inyong mga paalala sa amin, Panginoon, na ang aming kaligtasan, Panginoon, ay sa inyo lamang nagmula, maging ang pananampalataya na meron kami ay inyong iniregalo rin sa amin, Panginoon. Turuan nyo kami, Panginoon, na ang mga katotohanan ito, Panginoon, na sa amin po ninyo inilagay sa aming puso ay magbunga, Panginoon, na ito ay ng confession, Panginoon, na ito ay maihayag namin, Panginoon, ang mga pananampalataya, Panginoon, na meron kami, Panginoon, ay magbunga nawa ng mabubuting gawa sa amin at magdulot ito, Panginoon, sa aming simbahan na makita namin sa aming puso, Panginoon, yung joy na Ikaw, Panginoon, ay ma-share namin ng walang kinikilingan. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, una sa lahat, sa kabutihan mo, Panginoon, na kami ay minahal mo. Kami, Panginoon, na mga makasalanan na malayo ang puso sa inyo, Panginoon, ay binuhay mo, at kami, Panginoon, ay inalis mo, Panginoon, sa galit na naghihintay ng kaparusahan. Kaya, Panginoon, wala kaming ibang magawa, Panginoon, kundi ang magpasalamat na lang dahil wala kaming inimbag, Panginoon, sa aming pong kaligtasan na ini-enjoy namin ngayon. Ang pagsasalo-salo ng salita mo, Panginoon, ang fellowship ng mga magkakapatiran, ay naway, Panginoon, hindi kami mag-stay sa aming comfort zone, bagkus magkaroon kami ng participation sa paghahayag ng mabuting balita, yung gospel, Panginoon, na may offer ito sa lahat ng walang pagkiling, kundi ang totoong pagmamahal na nagmula sa inyo, Panginoon, na siyang ipinaramdam mo sa amin, ang siyang maikalat din namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.